Morning mga guys, kain po tayo. Habang kumakain po, bali breakfast ko po ay miswa na may patola at carrots. Ayan. Ayan. Kwento ko po sa inyo yung ganap kagabi sa dialysis center. Bali po, 45 minutes na lang bago matapos yung dialysis ko, bigla pong nag-cramps yung likuran ko. Tinanong ko yung nurse kung ilan na ba yung nakuha. Ang sabi niya ay 2.3 liters na. Sabi ko, ihinto na kasi nga manhid na yung likod ko. Kumbaga, namumulikat na. Tapos sabi niya, konti na lang ate. Sabi niya ganyan. Pero talagang masakit na yung likod ko. Talagang yung kirot nararamdaman ko hanggang sa ulo. O sabi niya, sige ate, sabi niya, ipa-flashing na lang kita, sabi niya. Yung bang namimilipit na ako sa sakit ng likod ko dahil nga namumulikat, tapos sabay biglang sakit ng ulo. Ganun po kasi ako pag namumulikat. Pati po yung ulo ko sumasabay sumakit. Hindi ko po alam kung bakit. Pero kapag nagda-dialysis lang naman po yun, at saka kapag pinupulikat ako. Sa gabi din po, kapag galing dialysis at namulikat ako, napaka sakit din po ng ulo ko. Halos hindi po ako makatulog sa sakit ng ulo. So, natapos po yung 4 na oras na dialysis. Ang nangyari po, hinang-hina po talaga ako. Kasi nga, yun nga yung namulikat yung likod ko. Sabi niya nga baka daw nag-gain weight na ako. Kaya dadagdagan niya po yung dry weight ko next time. So, pag uwi namin ng bahay, talagang hindi po muna ako nakapag-dinner. Pero dapat meron na po akong gamot na iinumin sa panggabi. Yung ng 3 tablet sa phosphorus. Tsaka isa po sa buto, yung calcium carbonate. Pero late na po akong nag-dinner kasi nga po sobrang sakit po ng ulo ko at saka hilong-hilo po ako. Andiyan uminom na po ako ng pain reliever. Minsan lang naman po ako uminom na ng pain reliever kapag talagang hindi ko na kaya yung sakit ng ulo. Tapos hilo at nagsinghot pa ako ng Vicks inhaler. Naglagay pa ako ng white flower sa sentido ko para malesen yung pagkahilo. Pero hindi pa rin po talaga. Ginawa ko para ma-divert yung sakit ng ulo ko, nag-scroll ako sa FB. Tapos napansin ko umaga na. Alas 6 na po ako ng umaga nakatulog. Tapos ngayon anong oras na dito? Pasado alas 9. So 3 oras lang po yung tulog ko. Yan po yung hirap sa mga nagda-dialysis. Marami pong komplikasyon na hindi natin inaasahan. Kaya kung maaari, ayaw po namin sanang maramdaman yun at maranasan tuwing dialysis. Pero minsan-minsan hindi po namin alam kung ano po yung sitwasyon ng aming katawan. So, kaya pinapayo ko po sa lahat ng mga kabayan ko saan mang sulok ng mundo. Hanggat maaari po, please lang, ingatan po natin ang ating mga bato. Huwag pong abusuhin ang ating mga sarili. Kung kakayanin, laboratory test every 6 months para ma-monitor po natin yung ating creatinine, protein, phosphorus level, potassium level, calcium level, at marami pa pong mga test para malaman po natin kung healthy po yung ating mga kidneys. Huwag po kayong pumari sa amin ng mga CKD.
dialysis patient. Napakahirap po ng aming pinagdadaanan, pero ito talaga yung buhay. Kailangan nating lumaban at ang dialysis ay siya pong nagdudugtong sa aming buhay. Ingat po ang lahat. Salamat po sa panonood. Sana wag po nating ipagsawalang bahala yung ating kalusugan. Masarap po ang mabuhay kung tayo po ay healthy. Salamat po. God bless po sa lahat.